Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula November 3 to 9, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Wait lang. Ayusin ko lang lahat ng deck na gagamitin ko. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di-adjust nyo na lang dito. Dito. Kung hindi pa rin, dito na. Dito ang last deck. Ano yan? Well, di pa to siguro nangyayari. Kasi ang dating, may someone na magde-dare na umalis. Ang ending, babalik rin pala siya. So, yung umalis, babalik rin. Umalis pa siya, no? Babalik rin naman pala. Siguro dahil, yun ang wish ng iba sa inyo, na magbalik pa yung taong umalis. Kasi may wish tayo dito na magkaayos pa sana sila. Mukhang wish granted to. Base sa dalawang card na to, maganda Maganda to yung dalawa. So, wish granted. Ano kayang pinagawa yan, di ba? Bakit may umalis o magdidesisyon? Umalis. So, lalaki yung aalis. Pero babalik din siya, don't worry. Yun. Well, ang dating kasi sa akin, kaya siya umalis ay dahil due to impulsiveness. Cheater kasi siya, player to, o maharot. Naging womanizer siguro siya. Ngayon, nakarma. Kaya rin siguro siya babalik kasi nakarma. Dahil karma rin to, alam ko. Card ng punishment tong justice dahil Libra to Venus. So, syempre, dahil may ginawa siyang kalokohan, mapapunish siya. So again, nawalan ng common sense yung lalaki. At naging player. So, isa rin sa reason kung bakit babalik ay makakarma siya. Okay? Kaya yan. Magkakaayos pa dito. O pwedeng dahil wish nyo yon na magkaayos pa sana. Mukhang wish granted Anyways. So again, hindi pa to nangyayari. Malaki chance, hindi pa to nangyayari. Pero grabe rin ngayong week. Oh my God.
Anyways, may clue tayo dito. Pwedeng tumama sa inyo to o dun sa person nyo para malaman nyo kung tatama ba sa inyo itong reading o hindi. So, may puwang o ang patawag dito? Pagitan sa ngipin. Hiwa-hiwalay na lang siguro. Hiwa-hiwalay ngipin, babae. Babae siguro yung hiwa-hiwalay ang ngipin. O siya siguro yung brown ng buhok. Brunette eh. um, so again, brown ng buhok o dark brown. Short. Mahilig mag-short. Kasi may mga taong hindi mahilig sa short tulad ko. Yung nag-short. Lagi mahaba. Pero sa case na tong yung babae dito mahilig sa short as in maikli above the knee. Ako kasi below the knee. Laging ganun. Yung shorts ko. Ay, shorts pa ba yun? Ewan ko nang tawag doon. Pero to above the knee, yung short. Saka sobrang ikli talaga. Pwede ganun. Basta someone na mahilig mag-short. Okay? Ngayon. Ay, dagdagan pa natin. Kasi babae lang to eh. Tingin ko babae to lahat. Witchcraft. Babae o lalaki interested sa witchcraft. European. So, may someone na nasa Europe o literal na may dugong European. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. A foreigner. Ito. Ano bang detalye dito? Words. Well, sa case na to, maayos ang gulo. Yun lang yun. Unexpected visitation. Whether kayo yung magsusurprise visit o may someone na magsusurprise visit sa iba sa inyo. Ano to eh, hindi inasahan na visitation o traveling. Ito ba itong rider? Ayun na lang. Fox. Cross. Jessica. Sana dito na lang to. Ito at dito. So sa case na to, mamong problema ang iba sa inyo due to dishonesty. May someone na tama ba? Kani. May word bang ganon? O kanin. Tuso. O kanin. May someone na tuso. Kanin. Ganun eh. Yun yung magiging problema nyo dito. Someone na ganun. Manipulative. Nag-gaslight, nag-brainwash. Ano pa ba to? Fox. Basta hindi siya mapagkakatiwalaan. May someone na i-betray ang trust ninyo. Lulukohin kayo.
Pero hindi siya yung obvious. Kasi hindi siya snake. Kung snake yan, obvious yan. Saka intuition. Maano nyo siya agad. Mararamdaman nyo. Kita nyo agad yung red flags. Pero to kasi ano eh, fox ay mapanlin lang in a way na hindi mo talaga mapapansin. Siguro dahil sa itsura niya, gwapo kasi o maganda. So, dahil ganun itsura niya, hindi mo isipin na loko-loko pala siya o gagawa siya ng masama. Kasi nga, doon ka nagtiwala sa itsura. Diyos ko po. Ganun ang dating. So, maging mapanuri, wag basta-basta. Magpapalin lang sa hitsura. O else, ito nga, mamang problema. Ang iba sa inyo, parang too good to be true ba? Lalo na sa work. Halimbawa, may nag-aalok ng part-time job o job in general, tapos too good to be true yung mga pinagsasabi doon sa contract o nung mismong kausap ng iba sa inyo o makakausap pa lang. Scam yun. Mukhang scam to eh. Mm-hmm. So, ganyan. Mag-ingat na lang siguro in general. Anyways, basahin ko na lang. Kukuha ko dito ng 6. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Soulmate. You have found your romantic counterpart. Tease. The energy is fun and light-hearted but uncertain. Falling in love. Sudden feelings that this is the one. Ilan na ba to? 3, 4. Real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. Ilan na ba? Kalimutan ko na naman. 1, 2, 3, 4. So, 4, 5. Love language. Acts of service. Actions speak louder than words. At ang uli, psychic connection. Your communication goes beyond mere words. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.